Just in, grabe, anomalya, nilabas na. VP Sara pinalamon ng kahihiyan si Tamba, minura sa Senado, dilawan. Aba, medyo pamagat, no? Medyo, ano yung boses ko ngayon kasi medyo parang masakit yung lalamunan ko, ewan ko ba. Medyo mild lang tayo. Siyempre, itong balitang ito ay nagmula kay Banat Kapanig TV. At siyempre, ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento ukol dito sa balitang ating mapapanood. Alright? So, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kapanig TV at bibigyan natin ng reaksyon ang videong ito. Pasok! Hindi pa rin po nila magawang mapabagsak yung popularidad ni VP Sara Duterte at ng mga Duterte. Katotohanan po yan. Yan po ay facts, no? Lahat ng mga reputable. Ibig sabihin po na reputable, hindi ko na po kayo, wag na po tayo maglinlangan, no? Pag ang survey company po, kasi ang daming survey company, tuwing pong mga ganyan, may mga nagsusulputan, may nawawala din. Pero yung mga matatatag po, eto po yung apat. Yung una, dalawa lang, SWS at Pulse Asia, no? Tapos, ito po, yung Okta Research at itong Publicus Asia, medyo matatag na rin po yan. So yan po yung apat na survey company na dapat nating paniwalaan. Yung mga kung ano-ano pong susulpot at biglang magtataka kayo, bakit naunahan si Sara Duterte o bakit wala si Sara Duterte, yun po yung mga gawa, yan po yung mga survey na biglang sumulpot. Pero ito pong apat, at least kahit papano meron na po yung napapatunayan. Wag niyo pong sabihin na yan po ay pabor lang sa Duterte. Hindi po, nauna pa po yan sa mga Duterte. In fact, yung Pulse Asia, makaleni po yan. Kaya lang wala silang magagawa eh. Yan yung sinasabi ng kanilang survey. No? Fly by night para po maglingkod lang. Kaya po maging matalas tayo dyan. Minsan, hindi pabor sa atin yung SWS. Katulad po ngayon, yung sinasabi nila ng SWS. Yung majority na raw po ng mga Pilipino ay pabor na papasukin yung ICC. O, di talagang ganun. Sila yung otoridad sa pagsasarbi. Pang-iswe yan eh. Di ba? So far, kulelat pa rin si Tambaluslos, namamayagpag pa rin sa lahat ng survey si VP Sara Duterte. Ay, sa totoo lang, no? Ako hindi ako naniniwala dyan sa mga survey na yan. Dahil yung survey na yan, may kalakip na kademonyuhan. Diba? Yan ay isang malaking kasinungalingan para sa akin. Although, dyan mo nakikita, dyan mo na monitor kung ano na ba yung nagiging findings, parang findings. Kung ano na ba yung yung ratings pala ng kung gaano nakataas ang nakukuha ng isang kandidato, halimbawa sa presidential. Malalaman doon kasi kung sino yung mga bet nila na tatakbo. So, isa-survey nila kung malakas ba yan, ganito. Sa akin kasi, kahit malakas si VP Sara sa survey, mahina man o malakas, is maniniwala pa rin talaga ako doon sa tunay. No? Talagang sa 2028 kung tatakbo si VP Sara. Kasi makikita naman natin na sa survey is mataas siya. Tapos sa ibang survey naman, pinababa siya. Ay, di ba hindi mo maintindihan? Wala silang iisang di ba? Kung sila galit sa Duterte, mababa yung mga Duterte doon. Pero kung sinabi nga ni Sir Badong, yung mga patas na nagsasurvey, di okay yun. Pero syempre, malilito pa rin tayo dun sa mga hindi patas. Kaya ako, mas hihintayin ko na lang yung eleksyon. Diba? Doon na magkakasubukan yan. Mapa po yan, trust and approval rating at saka mapa-presidential survey. No? Laging nangunguna. Ngayon, kinakailangan po nilang ipaliwanag para baka makalusot yung kanilang paliwanag, hindi sila... Nakakatawan po pa. Tuwan-tuwa kayo Tuwan-tuwa kayo na kayo ay mga vlogger kayo ni PBBM, vlogger kayo ni Martin ngayon, napapaunlad nyo pa, napapataas nyo ba? Mga bugok kasi kayo. Alam nyo kung bakit kayo bugok? Hindi kayo marunong mag-aral ng history. Sa history, ginawa na ng dilawan yung ginagawa ninyo sa mga Duterte ngayon. Yung paninira ninyo sa mga Duterte, may nauna na sa inyo, hindi naging epektibo. Ginawa na ni Lenny ng mga pinklawan, pink at dilaw, yung ginagawa ninyo ngayon. Hindi po naging epektibo sa mga Duterte. Nagtapos po ng panunungkulan si Pangupo. Unang taon pa lang ni Duterte, may aus Duterte na hindi pa nag-iinit sa pwesto si Duterte. Gusto nyo nang i-aus Duterte. Pero nakatagal ng 6 na taon. At pinakamataas sa kasaysayan ng survey, pinakamataas
no, na presidential approval rating etong si Pangulong Duterte. Kaya Pero sa akin, grabe yung nangyayari, no? Ang dapat ditong binabatikos talaga, no? Siyempre, yung mga presidenteng nakaupo. Diba? Kalimitan ng mga presidenteng nakaupo ngayon, no? Yung mga nakakaraan ngayon, yan ang tinitira kung ano yung administrasyon ngayon. Pero eto, magtataka ka. Dahil mas maraming tumitira sa mga Duterte na alam natin na tapos na ang administrasyon. At iba na ang administrasyon ngayon. So, para saan yun? Diba? Para saan? Tapos dinadabay si VP Sara. So, para saan? Dahil ba alam nyo na malakas, mataas ang nakukuha niyang trust rate o survey na pag tumakbo siya ng presidente, ang laki ng pag-asa niya. Diba? Dun ba medyo nagpapanik? At isa pa, hindi ko inaakala na talagang mag-aaway ang dalawang panig na yan. Samantalang nung eleksyon ng Duterte at ang Marcos, magkasundo naman. Diba hindi natin inaasahan? Imbis na gumawa tayo ng paraan na mag-ayos ang dalawang yan, bakit pinagpapatuloy natin yung bangayan? Diba? Hindi si Sir Badong yung sinasabihan ko. Siyempre si Sir Badong kasi, si Sir Badong Arateles, naiintindihan ko yung pinaghuhugutan niya. Kasi hindi naman siya magsasalita tungkol sa mga bumabanat kay FPRRD kung hindi sila yung nauunang bumanat. No? Kasi syempre, bilang supporter ni FPRRD, ipagtatanggol mo kung sino yung sinusuportahan mo. Kasi kung yan, mga anti yan, sila Sir Badong, yung mga Duterte vloggers, diba? Is hindi para bumoto kay PBBM yan. Pero sumuporta sila. Diba? Hindi ko naman sa pinagtatanggol yung mga Duterte vloggers at inaano kay Marcos. Balanse ako dyan. Pero sana naman, no, diba mga tol, dapat hindi kayo nag-aaway, hindi nag-aaway, diba? Dapat nga, mas gumawa kayo ng paraan para talaga mahugot yung tinik dyan eh. Kasi hindi mahuhugot yung tinik dyan pag ganyan. Sa ginagawang away na yan, sa nangyayari na yan, ang natutuwa dyan, no, yung mga kalaban. Yung mga gusto talagang buwagin ang unity, yung gusto talagang pabagsakin si PBBM, yung gusto talagang pabagsakin si VP Sara, yun ang mga taong natutuwa dyan. Hindi umuubra. Ngayon, inuulit nyo lang. Mga bugok ta. Kaya kayong mga bugok, naintindihan nyo ba? Sa bagay, mahirap nga naman kasi kami walang kahirap-hirap eh. Walang kahirap-hirap na i-promote si Pangulong Duterte kasi ang kanya mga ginagawa ay walang panlilin lang. Gusto ng mga tao. No, yung mga proyekto ni Pangulong Duterte, katulad ng war on drugs, napilit niya yung sinisiraan. No? Nung wala na si Duterte, tsaka kayo nagkukumahog na siraan yung war on drugs. Samantalang isa po yan sa pinakapopular. Pinakapopular na proyekto ni Pangulong Duterte. Yun po ang pagkakaiba eh. Nasisiraan nyo yung war on drugs, hindi na nakaupo si Pangulong Duterte. Pero tanong nyo sa mamamayan, kung gusto nila yung war on drugs, lahat ng survey nagsasabi na gusto namin ng war on drugs. Okay. Punta muna tayo rito kay VP Sara. Mamaya na ibang panlilin lang ng mga to. Basta tandaan nyo, kaya hindi ninyo mapapataas, no, sa survey si Martin at saka si PBBM na unti-unti nang bumabagsak sa survey. Tandaan po ninyo kung bakit hindi na umuubra yung paninira lang. Siraan nyo na siraan si Duterte. Tawagin nyo Maugits. Tawagin nyo si Digong. Mga bugukang putya. Hindi nyo kayang siraan si Duterte. Tinawag na ng Digong yan. Tinawag na ng demonyo. Tinawag na ng walang pakialaman tao. Ang importante sa tao. Tinatawag kay... Nakikita na may ginagawa. May impact yung ginagawa ng aming Pangulo. Nang nagdaang Pangulo pala. Hindi natin may tatanggi. Pangulo natin si Pangulong Marcos eh. Yung hinangaan naming Pangulo, hindi mahirap ibenta. Bakit? Putya, tao na mismo yung nagsasabi kung ano yung mga ginawa eh. Ipagtatanggol mo lang sa paninirang walang katuturan eh. Okay. Eto, katulad nito, namamangka sa dalawang ilog. Paano namamangka sa dalawang ilog si Sara Duterte? Ano ibig nyo sabihin na namamangka sa dalawang ilog si Sara Duterte? Kasi daw, yung pamilya na daw, anti-Marcos na, pero si Sara Duterte,
dikit pa ng dikit kay Marcos. Kayo mga tanga talaga kayo. Ano namamangka sa dalawang ilog? Nanalo si Sara Duterte ng Vice President. Kung hindi nyo alam, ipapaalala ko lang sa inyo. Nanalo siya ng Vice President. Binoto siya ng mamamayan. In fact, mas mataas pa ang boto ni Sara Duterte kay Pangulong Marcos. Naintindihan nyo? Okay. Under ng Uniteam. Yung sinasabi doon na namamangka sa dalawang ilog si VP Sara, parang medyo mali yun. No? Alam nyo ba, syempre sinabi nga ni Sir Badong, nanalo bilang Vice President si VP Sara. At dyan nag-aaway ang mga Duterte is medyo kontra na kay PBBM sa mga Marcos. Karang ganun ba? Alam nyo, respeto pa rin yung na kay VP Sara eh. 'Di ba? Respeto pa rin. No, may respeto siya sa Pangulo pa rin. May respeto siya kung anong pinagsamahan pagkakaibigan nila. Yun pa rin ang mahalaga. At isa pa, bakit kailangan makisali pa ni VP Sara dyan? Alam naman nila at nagkakaintindihan sila sigurado sa isa't isa niyan. Malamang nag-uusap din naman yan tungkol dun sa nangyayari. Kailangan bang i-televise pa ni VP Sara kung ano man ang pinag-uusapan nila ni PBBM? Na magsasalita siya, uy, pasensya ka na kay Airpat ha, mga ganun, di ba? Kailangan ba i-televise pa niya? Kailangan ba gayahin niya yung iba na mga politiko na mahilig sa mga exposure? Para malamang ganun? At saka nagtatrabaho yung tao. Mas iniisip siguro ng tao na magtrabaho na lang tayo kaysa ganyan ang mangyari. Kasi kung iisipin niya yung stress sa kanya yan eh. 'Di ba? Hindi niya magagampanan yung ipinangako niya sa mga tao kaya siya binoto. Yung paglilingkod sa bayan. Kung pati siya makikisali sa awayan na yan. Tingnan nyo, kahit nga siya dinudurog na, 'di ba? Si VP Sara, sinasabihan ng kung ano-ano, pinagbibintangan ng kung ano, pero hindi siya nagsasalita. Kasi nga, mas iniisip niyang magtrabaho na lang. Kaya ang rest back niyan malamang ko pagkatapos nito. Sa eleksyon niyan. Lagot kayo. Dahil Uniteam, binigyan siya ng trabaho. Bukod sa pagiging Vice President, hindi katulad ni Leni Robredo, binigyan ng trabaho. Ano ibig niyo sabihin? Na namamangka sa dalawang ilog. Nagtatrabaho si Leni Robredo. Bakit nyo si Leni Robredo, si Sara Duterte, nagtatrabaho bilang Vice President, bilang DepEd Secretary. Anong pamamangka sa dalawang ilog dyan? Anong gusto nyo gawin? Nakikipagpikean ba siya? Hindi. Nakita nyo ba nakipagpikean si Sara Duterte kay Martin? Sabi ba ni Sara Duterte na good kami? Hindi naman manlilin lang si Sara Duterte. Wala siyang sinabing good sila ni Martin. Ang sinasabi niyo bang namamangka sa dalawang ilog, gusto niyo mag-resign si Sara Duterte? Bakit? Bakit kinakailangan mag-resign? Ba't siya magre-resign? Binoto yan ng tao. Binoto ng tao yan. Si Leni Robredo nga ayaw magtrabaho, hindi nagre-resign. Tinatanggal na sa pwesto. 2 beses binigyan ng trabaho, 2 beses tinanggal sa pwesto. Bakit nyo tatanggalin sa DepEd? Bakit nyo pinagre-resign sa DepEd? Samantala ang ganda-ganda ng patakbo sa DepEd. Ayun yung problema sa inyo eh. Number 1 performing agency ang DepEd. Gusto nyong mag-resign yung pinuno? Kaya nga dapat siguro ang gawin mo dyan kapag ikaw ay nasa katungkulan sa gobyerno, kailangan siguro yung hindi maganda yung ginagawa mo yung hindi ka trust. Kasi yun ang pinagkakatiwalaan. Yun ang niyayakap di ba? Pero pag ikaw nagtatrabaho ka at naglilingkod ka, tuloy ka sa ginagawa mo, ginagampanan mo yung trabaho mo, ikaw pa yung lumalabas na masama, ikaw pa yung gustong pag-resignin. Baliktad na mundo ngayon, no? Yung mga palpak na agency, ayaw nyo mag-resign. Yun yung sinasabi nyo na mabugok talaga itong mga to Si FBR, hindi niya kapartido si ERAP. Wala bang trabaho si ERAP? Ano ba binigay kay ERAP? Alam ko, PAOK TF ba? Presidential Anti-Crime. O yun, di ba? May trabaho si ERAP. Bilang Vice President, iba pa yung Vice President, iba pa yung trabahong binigay sa kanya ngayon si GMA, nung naging Vice President siya ni ERAP, may trabaho din, kung hindi ako nagkakamali. Sa housing. Si Noli De Castro, hindi rin kapartido yan. May trabaho rin sa housing. Si Noli De Castro, si Noli De Castro, si Noynoy. Hindi niya rin kapartido si Binay. May trabaho rin. Boy Scout.
Ano ba trabaho? Ano ba trabaho? Yun, lahat ng vice president binibigyan ng trabaho. Si Lenny nga, 2 beses binigyan ng trabaho. Tapos yung kasama pa sa eleksyon, nakakapuan niya nanalo. Ang ibig mo sabihin na dapat walang trabaho. Mga bugok pala talaga tong mga vlogger na to eh. Kaya kayo wala kayong ambag eh. Oy, Martin, mag-isip-isip kayo. Yan ang mga nagtataguyod sa inyo, ganyan. 2 ilog, namamangka sa 2 ilog. Utot nyo. Hindi nakikipagplastikan si Sara Duterte. Kung ayaw sa kanya, ayaw sa kanya. Kung gusto sa kanya, gusto sa kanya. Nakita nyo bang humabol si Sara Duterte na inisnab siya ni Lisa Marcos, First Lady? Hinabol niya ba? Oy, Madam Lisa, may ganun bantag po. Wala naman eh. Ano sinasabi nyo namamangka sa 2 ilog? Hindi kasi ito si VP Sara, pinapakita niya talaga sa tao na, kung ayaw mo sa akin, ayoko rin sa'yo. Diba? Kung galit ka sa akin, galit ako sa'yo. Hindi siya yung tipo na nakikipagplastikan. Diba? Sa 2 ilog si Sara Duterte, binoto siya bilang vice president at walang vice president na hindi binigyan ng trabaho kahit hindi ka partido. Yan pa. Kung tutusin nga, si Sara Duterte nagdalag yan eh. Kaya nanalo ng ganyang kalaki yan eh. Tapos si Sara Duterte pa hindi bibigyan. Bugok talaga ang puti, mga bugok. Mga vlogger na bugok. Hindi nyo naintindihan. Wala kayong alam sa history. Si Lenny Robredo nga, na unang araw pa lang, binabanata na si Duterte, binigyan pa rin ng trabaho. Eh. Yan yung nahihitan nyo eh. Wala kayong katotohanan. Okay. Ipokrito raw si Pangulo, si Vice President. Bakit nagiging ipokrito yung nagtatrabaho lang? Daming ginagawa. Huwag nyo sabihin hindi nagtatrabaho si... Ipokrito na wala nang ang ginagawa. Kumbaga, hindi, may ginagawa si VP Sara. Kumbaga, wala na nga siyang ginagawa na tahimik na nga siya eh. Pero nagiging ipokrito pa sa paningin nila, no? Ang tindi. Talaga. Sara Duterte. Ang meaning ka sa kanila ng pagtatrabaho, gusto nila wag magtrabaho si Sara Duterte kasi gusto nila ikot ng ikot si Sara Duterte bilang DepEd Secretary. Nakikita nila na ang daming mga ang gusto kasi nila yung si VP Sara, mga ibang bansa. 'Di ba? Yung tipo na magpi-picture si VP Sara nandito sa magandang kainan. Yun ang mga gusto ata nilang mangyari. Sumasalubong. Kahit saan si Sara Duterte nag-i-speech, ang daming mga taong nagpapa-selfie. Dinudumog. Kahit saan magpunta, dinudumog. Ayun, natating natunghayan ang video na nagbula kay Banat Kapanig TV. Ayan, pasensya na kayo mga katunay. Medyo masakit na lalamunan natin ngayon. Ayun, syempre natunghayan din natin si Sir Badong Arateles. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa video ito na ating napanood at binigyan na reaksyon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.